Magsitayo na po ang lahat. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang anak, nagpagsamo ng layo. Viva poong Jesus Nazareno. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Viva Poong Jesus Nazareno! Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain, ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas. At sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya, lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin niya si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin. At sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit o linigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat nung sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat, sa Kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang, ang sanggalang nila ay ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yaoy pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, nagahari kataksilan, hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayon paman, palibhasa'y Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya, hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Yesu Kristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Kami sumasamba sa'yo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao, at kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang Kaniyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat sinugo ng Diyos ang Kaniyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kung hindi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Maligayang kapistahan po ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya batiin po ang ating katabi ng Happy Fiesta. Ayan. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang gabi din po sa inyong lahat.
Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Taon-taon po sa pagdiriwang natin ng kapistahan ni Jesus Nazareno ay may tema tayo na pinagninilayan. At para sa Nazareno 2024, tayo ay nakatuon sa Ebanghelyo ni San Juan. Ibig po naming makita si Jesus. Ang mga pangungusap na ito ay sinabi po ng isang Griego sa ilang alagad ni Jesus Nazareno pagkatapos buhayin ni Jesus ang kaniyang namatay na kaibigan na si Lazaro. Sa kanilang kapanahunan po, ang mga Griego ay kilala sa pagiging mapanuri at may matalinong pangangatwiran. Hindi sila agad mabilis mapaniwala. Pero sa pagkakataong ito, hindi utak ang ginamit nila sa paghahangad nila na makita si Jesus Nazareno. Kung hindi ang ginamit ng mga Hudyo ay ang kanilang puso. Opo, uulitin ko. Hinangad ng mga Griego na gamitin ang kanilang puso upang makita si Jesus Nazareno. At naniniwala po ako na sa pagkakakita nila kay Jesus Nazareno ay napunuan ang matagal na kakulangan na minimithi ng kanilang puso. Natagpuan rin nila sa wakas ang tunay na kayamanan at liwanag na matagal na nilang hinahanap. Kaya nga kung ang mga Griego ibig na makita si Jesus, tayong lahat din na naririto ngayon sa dambana ng ating Panginoon, naghahangad na makita si Jesus Nazareno. Naghahangad tayo na makita siya sa maraming pagkakataon sa ating buhay. Nais natin siyang makita sa napakadaming kadahilanan. Kaya maaari pang pumalakpak ng mas malakas. Ang mga kadiboto nating nais makita si Jesus Nazareno. Marami sa atin ibig makita si Jesus Nazareno dahil wala na tayong ibang makakapitan pa kung hindi siya lamang. Minsan po, may isang kadiboto na lumapit sa akin pagkatapos ng misa at sinabi niya, "Father, may cancer po ako, pero hindi po ako nawawala ng pag-asa. Tanging kay Jesus Nazareno lamang ako humuhugot ng aking lakas. At alam ko, pagagalingin niya ako." Yung isa namang kadiboto natin ang sinabi sa akin habang patuloy ang kaniyang pag-iyak, "Father, pagmasdan ninyo, ito po ang larawan ng aking anak. Pwede po bang ipanalangin ninyo siya kay Jesus Nazareno? May malubha po siyang karamdaman. Pero naniniwala po ako na sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus Nazareno, gagaling ang aking anak at mawawala ang kanyang karamdaman. Naniniwala ako na walang imposible sa ating Panginoon. At tunay ngang walang imposible
kay Jesus Nazareno. Ang kapangyarihan niya tumatagos sa ating mga puso. Ang kapangyarihan ni Jesus Nazareno kayang tumagos sa buong sanlibutan. Kaya maaari bang ibigay ang pinakamalakas na palakpak sa kapangyarihan, sa kabutihan, at sa kagandahang loob ni Jesus Nazareno. Bakit, Father? Dahil sa napakaraming pagkakataon, nasaksihan ko ang mga kadiboto natin dito sa dambana ni Jesus Nazareno. Palagi siyang kinakausap, palaging dumadalangin, palaging nagdadasal. Yung iba nga, nagdadasal pa ng palahod upang kausapin at makipag-ugnayan kay Jesus Nazareno habang nakatitig at nakadungaw sa kaniyang banal na imahe. Dahil dito mismo sa tahanan ni Jesus Nazareno, ibinubuhos natin ang lahat ng ating damdamin. Ang bawat nating pagkabigo, kinukwento natin kay Jesus Nazareno. Sinusumbong natin sa Kanya ang ating mga nasirang relasyon. Sinasabi natin sa Kanya kung tayo'y pagod na at hinahamak ng ibang tao. Isinusuko din natin sa Kanya ang mga bagay sa ating buhay na hindi na natin kaya. Ibig po nating makita sa Jesus Nazareno. Mahirapan man tayo sa paglalakbay, ibig natin siyang makita sapagkat siya ang bukod tanging makapagbibigay ginhawa sa ating abang kalagayan. Hindi tayo susuko sapagkat alam natin na kaagapay natin siya sa ating pakikipagsagupa sa buhay. Ibig nating makita sa Jesus Nazareno upang tayo'y magpasalamat, upang siya'y ating papurihan, parangalan at dakilain dahil sa walang patid na biyaya at awa na ibinibigay niya sa atin. Bagamat sa maraming pagkakataon sa ating buhay, tayo ay nagkukulang at hindi karapat-dapat sa Kanya. Kaya nga, sa bawat sandali na tayo ay nagsisimba, tayo ay umaawit at inaawitan natin sa Jesus Nazareno sa mga titik na ito. Poong Jesus Nazareno, salamat po sa iyong pag-ibig. Ang buhay mo ay inialay. Sa krus, ikaw ay namatay upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay. Ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa iyo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at sa dusa, ikaw ay kasama ko. Ang samukot dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na ang paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nararamdaman ko. Ngayon at magpakailanman, ikaw ay pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. At alam po ninyo, mga kadiboto, sa isang taong taimtim ang panalangin at debosyon, makakasiguro tayong muling magpapakita sa atin si Jesus Nazareno. Father, bakit po muling magpapakita? Dahil bago pa natin siya hanapin,
nahanap na niya tayo. Bago pa natin siya masumpungan, nasumpungan niya na tayo. Bago pa natin siya ibigin, iniibig niya na tayo. Magpapakita siyang muli sa atin upang sabihin niya na mahal, na mahal, na mahal niya tayo. Nais niyang sabihin sa bawat isa sa atin na hindi tayo nag-iisa sa tunay na traslasyon at prosesyon ng ating buhay. Ramdam ng Diyos ang bawat pagbatak natin sa lubid ng pagsusumikap. Nauunawaan ng Diyos ang bawat pagsalya natin upang maitawid ang ating pagkagutom at pagkauhaw sa araw-araw ng ating buhay. Nakikita ng Diyos ang bawat nating pagsusumikap at pagsasakripisyo. Batid ni Jesus Nazareno ang paghahangad natin na gumaling ang ating malubhang karamdaman upang maiahon ang ating abang kalagayan at upang tayo'y makatamasa ng kaginhawahan sa buhay. At ngayong kanyang kapistahan, wala tayong ibang hinahangad kung hindi siya ay makita. At sa pagkakakita niyang muli sa atin, ang tanging hangad niya na tayo'y mamunga sa kabutihan, na tayo'y guminhawa sa ating pamumuhay, na tayo ay lumaya sa ating pagkaalipin at maging instrumento tayo ng kanyang misyon na ang bawat isa sa atin madama at matamasa ang buhay na walang hanggan at kaligtasan sa langit. At upang sa pinakamaliit na paraan na makakaya natin, masilayan dinawa ng ibang tao si Jesus Nazareno sa ating mga mukha, na si Jesus Nazareno magningning din sa ating simpleng buhay dahil tayo ay kanyang pinagaling, tayo ay kanyang pinalaya, at higit sa lahat, tayo ay kanyang iniibig na walang kapalit. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa kaniyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kaniyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kaniyang puso. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon,
Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananako ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamunan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa
ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay, tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga katiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Kristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip na kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, sa ngalan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay ang aming walang hanggang pasasalamat sa lahat ng mga ministries and organizations na patuloy na naglilingkod at tumutulong upang maisakatuparan natin ang lahat ng ating mga gawain para sa Nazareno 2024 mula Novena Masses hanggang ngayong araw na ito sa kapistahan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. At gayon din po sa lahat ng ating mga online viewers, sa lahat ng ating mga kadiboto, at sa bawat isa sa inyo na patuloy na naglilingkod, nagsasakripisyo, at nagnanais na makita si Jesus Nazareno. Maraming salamat po sa inyong lahat. At higit sa lahat, ang ating walang hanggang pasasalamat sa tunay na hari at tunay na bida ng ating buhay, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas, mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kadakilan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
natin sa atin. Ayun ka mag